Good morning. Alas 11:30 at oras sa tanghali. Good noon na pala. Airport na naman tayo. Biyahe tayo ng ganitong oras papuntang airport upang makita naman ninyo. May sasalubungin daw ako ng kamag-anak nila. Okay. Kasi bibisita daw sa kanila. Kaya ito na. Okay na. Go, 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 ninja, go. Oops. Going to airport. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom its love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Samahan niyo ako upang makita naman ninyo kung gaano kaganda ang ating pupuntahan, no? Dito ako dadaan sa lumang daanan, tapos mamaya pagbalik doon ako sa bago na highway. Itong highway na dadaanan natin ay Farm to Market Road, para makita naman ninyo kung gaano kaganda ang kanilang Farm to Market Road. May kumpara ninyo sa atin ang Farm to Market Road ng Saudi Arabia at saka ng Pilipinas. Tinawag ko itong Farm to Market Road kasi ang madadaanan natin ay puro talaga sa sakahan nila, mga tanim nila ng mga prutas, na tanim nila ng mga sibuyas, bombay, yung onion, at saka yung lahat ng gulay, mga hayop. Kaya tinawag ko yan ng Farm to Market Road. Farm to Market Road naman talaga. Iba kasi ang Farm to Market Road nila dito kasi marami ang dumadaan na malalaking sasakyan. Iba naman yung highway talaga nila. Kagaya dito, yung dinaanan ko ngayon, dito na tayo sa service road. Busy ako ngayon na linggo dahil 4 ang bisita ng amo ko. Pabisita sila ng kamag-anak nila. Ano pa naman itong lalaki nagkukunin ko, palautos na hindi magbibigay. Problema pa, nag-aeroplano siya, kung ganun, walang sasakyan, no? So, ang magagamit talaga, ako. Serbisyo tayo. Tinatawag itong serbisyo general. Sana
kung magpaservisyo man siya, magbigay naman. Wala pa naman sa ayos. Kahit tirik ang araw, pag sinabing trabahuin ko yung sabihin ko na mamaya na sir kasi masyadong mainit, ay wala sa kanya yun. Siguro ang akala niya sa akin, construction yung pinasukan ko, construction worker ang pinasukan ko sa bahay ng kapatid niya. Wala tayong magawa. Tiis-tiis. Pero ito sa ngayon, dahil uuwi na ako ngayong buwan, supalpalin ko lang. Sabihin ko, no, bahala sila. Mga abusado sila. Kaya, alam nyo, gusto ko pa sana magtrabaho. Kasi may mga anak pa akong papag-aralin, 2. Wala. Mawalan tayo ng gana sa kanila. Kasi kita na, no? Farm talaga ito. Mga taniman nila ng gulay. Dito sila nag-raise ng kanilang mga kahayupan. Yan. Ang ikaganda sa mga magsasaka nila dito sa Kingdom of Saudi Arabia, lalo na dito sa probinsya ng Al Ghazal, ay sinusuportahan ng gobyerno. Sabihin natin ikaw ay mag-aalaga ng mga hayop, bibigyan ka ng kapital. Bibigyan ka nila ng kapital. Bayaran mo yun dahan-dahan. Tapos hindi sila magbibigay ng 100K. 1 million talaga. Pinakamababa nila na Kaya ang mga farmer nila dito, makakabili sila ng mga machinery. Sabihin natin, mga traktor. Paggawa sila ng bahay sa farm nila. Yung iba, develop yung farm nila, nagtirik sila sa lupa na kung saan sila nakarinta. Kasi sila dito, hindi nila maaangkin ang lupa. Nagbabayad sila ng sa hari. Hindi ko lang alam kung magkano ang bayad bawat buwan sa kaharian nila. Pero yung inangkin nila na lupa, hanggang doon lang sila. Tapos dito, walang kagaya sa atin na muhon. Sa kanila, lang, may mga palatandaan lang ng mga bato, mga matitigas na bagay na ilagay nila doon. Hindi sila nag-aaway dito sa bakit lumampas ka na sa pag-aangkin ng lupa. Hindi, wala sa kanila yun. Dahil naman malawak naman itong Saudi, buhangin. Yan kita mo ang nakakabilib lang dito sa napuntahan ko na lugar na sa ng Saudi Arabia ay ang akala ko import sila lahat ng pagkain. Yung pala hindi. Kagaya ng grapes, mainit na mainit dito, pero nagtatanim sila ng ektarya ng grapes. At naman, nag-income naman sila. Lokal nila ng mga pagkain, sibuyas dahon, sibuyas bombay, potato. Yan, disyerto yan
makikita mo, pero matataba yung organiko pa yung ano nila, mga pananim. Ang insekto na hindi lang nila kaya dito, pag dumating yung mga tinatawag na locust, yung grasshopper ba na malalaki galing ng Africa. Ayun o, ewan ko kung may napansin kayong puti na ano, yung puti, yan, yung sa doon sa disyerto, yan ang pangapalandandaan nila, muhon. Mga puti na yan. Dito na area ay anuhan nila ito ng camel, kambing at saka karof. Yung karof ay tinatawag sa English na sheep. Sheep. Karnero sa Tagalog. Dito na area kumbaga ransuhan. Dito sa kanang bahagi. Dito naman sa kaliwa, yan ang tamor or dates. Matamis. Nung unang panahon, sabi ng kaibigan ko na Saudi, may kaibigan akong Saudi na napakabait. Siya lang yung mabait na nakita ko na Saudi. Bakit ka mo? Laging nag-iimbita sa akin. Kaibigan, tapos ano talaga, humble siya. Hindi siya mataas. Ilan kami mga Pilipino na mga tao na dito ay kaibigan niya. Lagi yung nag-iimbita sa akin na magpasyal sa kanya, kakain kami ng karnero. Magkatay siya ng karnero tapos imbitahin. Ayan o, ang ganda na yung gate na siguro na nabayaran na. Ayan, makikita mo na nasa taas tayo ng daan na medyo mataas. Makikita mo yung farm nila. Malawak talaga. Yan o. Yan, lahat ito papunta roon sa airport ay farm. Kaya farm to market road ito. Maliit lang, di ba? Maliit lang na ito eh. Walang sa kanila, mura lang ang sibuyas dito. Oh, yung onion, napakamura. 5 real, grabe na. 5 real, 2 kilo na yun, mahigit. Mga gulay, may cauliflower din silang tanim dito. Kung ano-ano pa. Hindi na sila masyadong nag-import. Tapos yung ibang mga Saudi na mayayaman, nag-rent sila ng lupa doon sa lugar ng Sudan, kung saan maganda yung ito naman, nadaan tong nasa taas tayo. Ito ang international highway nila. Lahat ng malalaking sasakyan at maliliit dito. Bawal dito ang motor magdaan. Diretso yan, dulong-dulo hanggang sa dulo ng lahat ng lugar ng Saudi. Hindi ko na pinakita kasi
ano na, kung hindi ko kasi nahawakan, dinikit ko lang yung cellphone ko. Yan, no? Nakikita nun yun. Makapagsabi kayo, disyerto yan, pero grabe ang kahoy. Iyan naman ay dates. Yung kahoy ay nasa ano lang, mga boundary ng lupa nila na inangkin. Kagaya dito sa gilid ng karsada, may mga pine tree. Pine tree kasi yan eh. Nagtatanim talaga sila ng mga kahoy upang sa pagdating ng taglamig ay may maano sila, may masusunog sila ba, kasi dito ang lamig, hindi nag-snow, pero pag lumamig talaga ay mag-negative, minsan negative 15 hanggang dyan lang. Talagang manigas talaga ang kamay mo sa hangin na malamig. Yung tinga mo, kung hindi mo matabunan, wala, tigas na yan. Mga kamay. Kaya mga tao dito, tinatakpan nila ang kanilang tinga at saka ang kanilang mga kamay, naka-medyas, ganyan. Yung iba, tinatanman nila ng tamor or dates. Yung iba naman ay ang kalahati, nag-aano sila ng mga kahayupan, nag-aalaga para may supply sila ng pagkain sa kanilang mga hayop. Ang ginawa nila, magtatanim sila ng damo. Madaanan natin yung ano, baka makadaan tayo ng mga damo na tinanim nila. Tapos umaga at hapon ang pagdilig ng damo nila. Ang speed limit naman dito ay 100 lang. Mahirap na makamerahan tayo. Kaya ang takbo ko ay 95 lang. Ayan o, 100. Pag nakita kang ganyan, yan ay palatandaan na nagpa-remind sa'yo na dito na daan, ang takbo ay 100 lang. So, farm to market road na ito. Yung mga kahoy sa gilid, pine tree yan. Mga pine tree. Tapos yung mga binakuran lang, ayan o, ayan, yan ang nagtanim sila ng damo. Pinakita ko lang, inano ko yun. Doon sa unahan, ang daming camel. Kaya pasensya na lang kayo, hindi ko maipakita na kasi nakadikit yung ano ko. Grabe no? Yun. Tapos yung nag-greasing sila ng camel para makakain naman doon. Dito naman sa kanan, tingnan nyo, meron din dyan. Kasi ito ay ano talaga, binakuran lang yan, pero walang tanim dahil ay para sa mga ano nila, kahayupan nila. Pinapagala nila mga camel, karnero. Dito nakatikim na ako ng gatas ng gatas ng camel
kambing at saka ng karo. Masarap pala. May amoy lang siya pero talagang pag naano mo masarap. Tapos pinakamaganda kung lutuin mo tapos lagyan ka agad ng shahi. Sarap. Ang tawag naman kung mag-order tayo doon sa halib shahi. Dito sa Saudi. Wahid halib shahi. Isang halib shahi nga. Ganyan. Tea with milk. Sa atin naman yung tea with milk, ibang yun eh. Patay tayo dito. Nalimutan ko magsabi na ng gasolina. 130 kilometers remaining sa gasolina natin. Malalaman kasi natin kasi itong sinasakyan natin ngayon na sasakyan ay electronic, kaya nagkaano talaga siya. Ngayon kung kulang ng hangin ang sa kanang bahagi, sa front or kaya sa rear, mag-alarm siya. Magpapakita siya na kulang ako ng hangin. Ang gulong ko sa kanan, kulang. Ganyan. Ito naman dito na lugar, dito ang salukan ng tubig. Kasi sa unahan, dito sila nagpaparada yung may mga sasakyan na tangke. Siguro taga dito yung may-ari. Sa unahan kasi doon ang Aramco. Yung Aramco ay iyan ang pinaka malaking supplier ng o kaya paggawaan ng sa gobyerno nila ng gasolina, krudo o ng ano-ano pa. Yan. Aramco. Sa gobyerno yan. Dito sa Saudi, hindi maganda dito mag single motor tayo na mag-ikot-ikot. Bakit? Magiging mapaig tayo. Sarap siguro mag-ikot-ikot ba sa farm nila, no? Kaso hindi atin ang sasakyan. Pangalawa, wala tayong time kasi nang-empleo lang tayo dito. Yung daan papuntang kanan ay Burayda yon sa kapital ng dito naman sa kabila ay Hail. Okay. Hindi ko talaga pinutol yung video ko upang makita talaga ninyo kung na gaano ba kaganda ang lugar ng Unayza Al Qasim papunta ng airport. Wala.
Hindi ko napansin. Green na pala. Problema pagdating doon sa loob ng airport, bawal magkamera. Bawal, baka makasuhan tayo. Kulong tayo. Try ko lang. Sakali man, try ko lang. Pero magandang mag-try kung nagpaalam doon sa mga otoridad. Problema, nakalagay kasi diyan sa papasok ka pa lang, nakalagay na doon na no camera. Nakaikis na yung na no camera. Iwan ko bakit no camera. Kung mabait naman sila, wala sanang katakutan, di ba? Ito ay highway talaga ito. Hindi ito farm to market road. Kakanan tayo dito. Papunta ng airport ito. Yan ang kulay ng taxi nila dito. Ito, malaking highway din ito.